word ni Lord ay sama-sama. Mamaya sa C-group, anong lesson na kayo? 3. Anong title? Power. Anong lesson 3? Empowerment pa rin. Amen, amen? Yes. Empowerment pa rin. Amen, walang tigil ng empowerment. Tama? Tapos, mamaya alas 4, may lesson ulit tayo dito sa mga SO1 to 3 LTP. Walang tigil ang pag-aaral ng word ni Lord. Amen? Amen. And then, sa magitan ng prayer, mapapalakas tayo. Amen, amen? Meditation of God's Word. Amen? Ilang books ang Bible? Oh, ilan sa Old Testament? 39. Sa New? 27. Oh, baka yung ganyan, di pa rin alam, no? Amen? Nasaan ang, Malakay? Old Testament. Okay, very good. Medyo alam niyo pa. Nasaan ang Book of Jude? Old Testament. At least alam niyo pa pala, ha? So next time, mga kapatid, gawin natin yan sa mga C-group natin para may encourage sila. Nagpapa-memory verse tayo sa kanila. And finally, inilang through prayer, mga kapatid, kung paano natin mararanasan na tayo may strengthen, paano tayo ma-empower through prayer, through the meditation of God's Word, and reliance on the Holy Spirit. Sabihin natin, magtiwala. Magtiwala sa Holy Spirit. sa Holy Spirit. So we can experience His power working within us, providing the strength we need to navigate life's difficulties. Kasi ito, marami din akong kilala ang galing mag-meditate ng Bible. Yeah. Daming Bible version. Ang pangatlo, hindi marunong mag-rely sa Holy Spirit. Memorize lang niya. Yes. Pero hindi siya marunong mag-trust. Nasabi niyo sa batang galing naman mag-put ng version. Bakit ganun yun? Simangot pa rin. Hindi marunong mag-trust. Amen. Kaya ipapractice natin mag-rely sa Holy Spirit. Amen. I-practice ko siya. May negative situation. Oh Lord, I don't understand, but I don't want to complain. Amen. I always believe you know what's the best. Amen. Help me, Lord, to believe in you. That you are sovereign and you know the end from the beginning. Lord, help me to believe in you. Lord, habitual doubter ako, mag-doubt. I don't like this. I want to rely on you. Amen. That simple, sincere prayer from your heart, humingi ka ng tulong kay Lord of your unbelief, God will help you. Amen. And God will save you. Yes. Hindi siya yan nakatiwang-wang na ang galing mo magduda. Pagalitan ka na, you're bad. Oh, bad niya talaga ako. Nagduda ka na naman kayo. Amen? You do not know anything. Sabi mo, oh, I really don't know anything. No. You know everything. Because God is with you. Yes. The man of Christ. Kailan? Ano yung, alam mo yung kaaway, lahat ginagawa pa ng business. Kaya mo katuloy walang alam. Yes. Bakit kita pati pangalan mo, hindi mo na alam. May distraction talaga siya. Pero, pag patuloy ka lang mag-find power kayo, next time, ang pati very sharp na yung iyong life. Amen. At nagiging sharp siya na nagiging humble ka. Yes. Naintindihan ko rin, minsan, bakit tagalin mo makabreakthrough? Kasi isasabay ni Lord ang humility. Amen. Ayaw ni Lord niya, ang galing-galing mo na, tapos ang yabang-yabang mo naman. Kaya minsan parang ang tagal ma-answer kasi gusto ka ni Lord lumuhod pa sa Amen. Kanya. Gusto ka ni Lord na mag-humble pa sa Kanya. Na tumodo kang magpakumbaba. Yes. Kasi ang hirap naman, ang galing-galing ginagamit ka, tapos ang yabang-yabang mo naman. Yes. Walang kwenta. Amen. Kasi ang humility ay fruit ng Holy Spirit. Naging clear ba mga minamahal? Dapat tumatagal tayo kay Lord ay marunong tayo magpakumbaba, marunong tayo umunawa. Hello? Amen. So gusto ni Lord, i-apply natin ito araw-araw. Yung pangalawa, yung pinag-usapan natin, strengthening ang bigay ng Holy Spirit, tayo ay mapalakas. Amen? Amen? At mapasigla at mapatatag sa buhay natin ito. Amen? Amen? Lahat ba ay may pagsubok dito? Yes. Ano na ngayon, April 20, halos naghihingalo na yung pera. Amen? Yung iba, amen? Pero siya ay naniniwala na ang Diyos ay kaya siyang provide. Amen. Amen? Amen? At hindi ko na nagpapanong sa buhay niya. Ang Panginoon kaya
kaya siyang tulungan. Yes. So through prayer, meditation, on God's Word, and reliance on the Holy Spirit, we can experience, sabi natin, we can experience His power working within us, providing the strength we need to navigate life's difficulties. Sino dito may maraming matitinding challenges sa buhay, umamin tayo na. Amen. Taas nyo naman kamay nyo. And especially dito na wala siya. Wala ka na sa mundo, wala ka na dinadaanan. Amen. Amen, amen. Pangatlo, mga kapatid, ang Holy Spirit, mga kapatid, will guide us and give us illumination. Amen? Kaya niya tayong tulungan, gabayan sa ating sitwasyon. Amen? Naniniwala, magsabi ng hallelujah. Hallelujah! Opo, kaya niya tayong gabayan. Ano nakalagay sa John 16:13? But when He, the Spirit of Truth, basahin po natin sabay-sabay, but when He, the Spirit of Truth comes, He will guide you. Ano gagawin niya? He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Kaya mga kapatid, through the Holy Spirit's empowerment to us, kasi na pinag-usapan natin, the Holy Spirit will empower us. Amen, amen? Bigyan niya tayo ng kapangyarihan, tama? Ang gabay, sabihin natin, gabay. At pagpapailaw, illumination, ay marireceive natin lahat. Amen? Amen, amen? So si Lord Jesus Christ, inassure niya mga kanyang disciples. Sino mga disciples ni Lord na? Amen. Na ang Holy Spirit would guide them into all truth. Saan tayo dadali ng Holy Spirit? Into all? Truth. Into all? Truth. Into all? Truth. Kaya magre-recontract ba ako, Lord, o hindi? Kaya kanyang gabayan. Amen. Mag-aasawa na ba ako, Lord, o hindi? Kaya kanyang gabayan. Lord, magmamigrate pa ako o hindi? Strengthening and Kaya kanyang gabayan. Parang wala akong kausap. Kaya lang kasi tayo minsan, hindi natin gusto magpagabay kay Lord. Gusto lang natin magdepende sa marunong humingi ng gabay. Kasamantalang lahat, ginagabayan ni Lord. Amen? Sa katabi natin, kapatid, gusto kanyang gabayan. Ginagabayan niya tayo, kaya lang minsan ayaw natin makinig kasi kung ano pinapakinggan natin, busy utak natin. Amen. Umamin? Oo, dadali niya tayo. The Holy Spirit provides divine wisdom. Ano ipaprovide ng Holy Spirit? Divine wisdom and insight. Ano ibibigay niya? Insight. Illuminating God's Word and revealing God's will for our lives. So yung word niya, na binasa mo liliwanag at kaya mong i-apply sa buhay niyo yung salita niya. Amen. Kaya kapatid, itinataguyod natin Panginoon sa kanyang mga alagad ng banal na Espiritu ay magpapatnubay sa kanila tungo sa buhay, sa buong katotohanan. Sa truth niya tayo dadalhin, hindi sa tinatawag na buhay na magulo at hindi katotohanan. Amen, amen? Amen. Ang Holy Spirit na nagbibigay ng walang tigil ng karunungan at kaalaman. Sabi natin, banal na karunungan. Banal na karunungan. At kaalaman. At kaalaman. Yan ang nagpapailaw sa salita ng Diyos na naglalahad ng kaloobang Diyos sa ating buhay. Amen? So we should seek, sabi natin, we should seek the Holy Spirit's guidance. The Holy Spirit guide us In every aspect in every aspect of our lives. of our life. At every aspect, example, nakakaranas ka ng excessive bleeding during your menstruation. Yung nakita mo, dadalhin ka sa worry. Pero pag nagabay ka sa Holy Spirit, dadalhin ka niya sa truth. Amen. Diba, yung tenga mo, hindi na nakakarinig. Hello? Yung hindi ka nakakarinig, dadalhin ka sa worry. Pero Holy Spirit, dadalhin ka niya sa truth. Amen. Bakit ka hindi na nakakarinig? Amen? Amen. Ang sungit-sungit ni Amo sa atin. Pag tinignan mo lang yung sungit niya, edi maghanap ka na ng amo. Mag-pray-contra ka na lang. Pero pag nag-rely ka sa Holy Spirit, dadaling ka niya sa katotohanan. Amen. Sabi sa katabi, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ng mga korte. Lahat. Ilalagay mo. That's why we need to spend time in prayer. Sabi natin, spend time in prayer. How many hours do we have in one day? 24 hours. So 24 hours, gaano katagal at gaano
kausap kang tao, humihingi ng payo sa telepono. Ang utak mo ay nagko-connect kayo. Yes. Kaya ang title ng ating C-Group, Connect Group. Amen. Kasi matuto kang makikonnect at maging ugali mong makikonnect kay Lord. Yes. So, habang may kausap ako, humingi ng payo, ang utak kinoconnect ko kay Lord kasi ayoko magbigay ng payo, ikakapahamak na kapatid. Kasi pag narinig ko kay Lord, tumpak yun. Amen. Magbibigay yun ng buhay na masarap. Amen. Sa katabi natin kapatid, Kapatid, kaya ni Lord. kaya ni Lord Lahat. ang lahat. Amen, amen? Amen. Ganun siya pala. Ganun kung makasanayan talaga natin mag-connect kay Lord, mag-spend time ng pananalangin talaga. Alam niyo po, ang totoong prayerful na tao, bumabait siya. Amen. Kung may prayerful na sumusungit, ay hindi ang totoo ng prayer kay Lord. Palamuti lang ang prayer. Amen. Yes. Kasi kung si Lord talaga ang nilalapitan mo sa prayer, ang Espiritu ni Lord makikilos sa iyo. Amen. Papayag ka talaga. Amen. Sa tabi natin, hello? Hello. Hinahalo kayo tayo ngayon. Amen? Amen. Kasi kung talagang si Lord ang iyong nakakaniin, Espiritu ni Lord makikilos sa iyo. Amen. Nakakabait din talaga. Kahit saktan ka na. Yung Espiritu ni Lord na meek, you have the power to revenge. But that is under control. Amen. Natututo kang maging mapagpapalad. Kaya hindi ka marites. Kaya ka lang naman marites kasi nagre-revenge ka. Hindi mo kailangang ikwento kung kani-kanino yung mga ginawa sa iyo kung sino-sino. Kasi kinukwentuhan mo, magkakaroon ng hatred dun sa taong kinikwento mo. Kung siya marunong mag-handle ng kwento mo. Amen. Kaya nakahirap magpa-counseling sa isang taong immature kasi da-damage mo. Yes. Amen. Amen. Punta ka sa isang taong mga kapatid, nag-mature mo sa relasyon kayo. Amen. Kasi ultimo yung taong kinikwento mo at ikaw mismo nagkukwento, kaya niyang ma-receive kung nagsisinungaling ka o hindi. Amen. Hindi ka pwedeng makapagsinungaling sa Holy Spirit. Amen. Kaya magsinungaling ka na magsinungaling sa akin, hindi na kita muna tatanungin. Kasi uulitin mo lang sa akin, dadami ang kaso ko kayo, kaya hindi mo na kita tatanungin. Amen. Kasi i-cover mo yung kaso mo. So hindi mo na kita tatanungin kasi uulit ka ulit magsinungaling. Hindi mo makakayang mamuhay ng tama. Hindi ka nasisira. Hindi ko kukumustahin yung bakit yung pinipilit mo na sinasama mo na mali. Hindi ko na yung kakalkalin ko. Hayaan ko ng Lord ang kumilos sa iyo.